So guys, so nandito tayo ngayon sa Hong Kong at kasama natin yung kababayan natin dito, siya. So matagal natin siya nakakasama. So ngayon lang tayo na binigyan ng opportunity na ma-interview siya sa buhay niya dito sa Hong Kong, yung life at experience niya. Kung ano ba yung may bibigay niya na payo dito sa atin at sa mga kapwa natin ng OFW. Kaya kabayan, ilang years ka na pa dito sa Hong Kong? 34 years. What? 34 years? So, ilang years ka na sa Hong Kong? Hong Kong lang ba yung pinuntahan mo na ano? Ilang years ka na sa Hong Kong? 34 nga. 34? Oo, since 1992. Grabe. Paano ka nga pala napunta dito? Ano yung nagtulak sa'yo na mag-abroad? Ayun nga, yung dating sinasabi nila na dahil ang sa hirap ng buhay, yun, isa na yun, para ahon sa kahirapan ang pamilya, yun ang laging ano. Pero yun lang ang sa akin, Kaya mapabuti ang pamilya. mapabuti. So, walang opportunity doon sa Pilipinas. Para sa mga katulad ko na wala namang yung, kasi kung wala kang pinag-aralan, wala kang backer, kahit na may backer ka, may pinag-aralan ka, kung wala kang backer sa Backer, no? Pilipinas, hindi ka makakapasok sa magandang trabaho. Yun. So, ano ba talaga yung dream mo dati? Nung, halimbawa, bawat isa sa atin, mayroon tayong dream sa buhay. Halimbawa, gusto mo, nung mga bata, ako gusto ko din maging sundalo, gusto ko maging teacher. Parang ikaw, anong gusto mo maging noon? Maliit ka pa. So, ano ba yung pangarap mo? Kasi Nurse. maging Yun nurse. lang. So, bakit hindi mo nga pala na... So, naging Hindi. nurse ka? Hindi. Kasi nag-asawa ako maaga. So, actually guys, ay minsan napapansin ko sa mga kababayan natin nandito sa abroad, isa sa mga dahilan na hindi nila natupad yung kanilang mga pangarap, yung nakapag-asawa ng maaga. So, kung nakapag-asawa ka ng maaga, so ano ba yung life mo, ano ba, hindi ba kayo naging successful din? Hindi mo pinagpatuloy yung pag-aaral mo? Hindi Naging nurse? na kasi mula nung nag-asawa na ako, inuwi na ako ng asawa ko sa lugar nila. Yun. So tapos ba't mo naisipan na noon, parang mahirap ata yung buhay dito, gusto ko maging abroad. Parang ganun naisipan mo. Or nainganyo ka lang na, sa baka sa ibang bansa maraming pera or yung mga kapitbahay ko or mga kaibigan mo, sabi punta tayo ng abroad. So paano? Ano ba yung, ikwento mo ba yung story mo? Kasi nandito na dati ang mga kapatid ko. Sila yung kasi uso pa ang direct hire noon, sila ang nagpa-process ng kontrata 1992. Grabe. Ako ba yun? Mabilis lang, parang mabilis lang recommended Oo. agad, so wala pang placement fee. Wala, kasi siya ang nag-process. Kasi magkasama kami sa bahay. Kinuha ka. Kinuha ako ng kapatid ko. Yun na. Yun ang simula. Yun yung simula. So, sa 34 years mo na dito sa Hong Kong, 34 years na ba? Oo. So, 34 years mo na dito sa Hong Kong, mga ilang years pa yung itatagal mo dito sa palagay mo? Hanggang gusto ako ng amo. Ayun na. Mabait Ganun. naman mga amo. So, wala kang plano mag-good at Wala muna. makasama yung pamilya mo or parang ganun? Wala muna. Grabe. Kasi mabait naman ang amo ko. So, isang amo lang mo ba yan? Hindi. Itong amo ko na to, mabait naman siya. Ano ba yung mga nararanasan ng isang bagong salta ng isang OFW sa palagay mo? Ano ba yung... Ayun, ang sabi nila, homesick. Pero sa akin, hindi ko naranasan yun kasi mismong kapatid ko kasama ko sa bahay. Yun, mas maganda. Ibig sabihin, mas maganda pala, parang nakakabawas homesick pag kasama mo o yung may kapamilya mo sa isang bahay. So, ano yung mapapayo mo sa mga gusto mag-abroad? At saka marami kasi akong napapansin na dumating dito isang linggo, isang buwan, wala pang 2 buwan, gusto nila mag-give up. Ikaw, sa 34 years mo na, ibig sabihin mayroong marami ka nang na-encounter dito, na hindi lang isayo, pati mga kakilala mo. Ano yung advice mo sa kanila para tumagal na hindi naman siguro 34 years din, tulad mo? Sa mga gustong mag-abroad, tibay lang ng loob, lakas ng loob. Yun lang ang At saka harapin kung ano man yung mga consequences bilang
OFW, kung may asawa kang iniwan, harapin mo yung mga consequences. Meron yung Ano? expect mo na mag ano yung asawa mo pag iniwan mo. Hindi mo maiiwasan yon makikipagrelasyon sa iba. Andun na yon. Tanggapin mo yon kung ano man. Yun yung isang Kasi consequences. parang isa sa mga nangyayari ganun. Parang kailangan mo tanggapin kasi yun yung pinili mo, no? Oo. Kasi totoo naman may nangyayari na ganyan. Marami. Kasi sabi nga nila, kahit Yun ikaw yung isa. pag nag-abroad ka, parang nasa ukay na yung isang paa mo. Isa yung sinasabi nila, di ba? So marami nangyayari sa mga kababayan natin dito sa abroad. So, yun lang guys. Abroad lang, ayun, lakas ng loob, yun lang. Lakasan lang ng loob. Lakasan ng loob. Kaya yan. Alang-alang sa pamilya. So ano yung anong para may papayo mo para halimbawa makaipon yung isang OFW kasi dito sa Hong Kong kasi maraming walang ipon umaabot na ng ilang years dito sa Hong Kong wala pa rin ipon. Ano yung masasuggest mo? Every month, magtabi ka para sa sarili mo. Mag-open ka ng bank account or sa SSS. Kahit konti, magtabi ka. Huwag mo lahat ibibigay. Para sa sarili mo din yun eh. In future, ano? Oo. Pag umuwi ka, may mahuhugot ka. Kung nag-forgot ka na. Ayun. Ayun yun. Salamat nga sa ano pa, mayroon ko pang sasabihin? Ayun Iba pang payo? So ano mga ipapayo mo dun sa mga kabataan o sa anak mo o sa mga kabataan na para hindi nila masundan yung buhay ng isang OFW kasi ranas ko at sa ranas mo, hindi mo ba may recommend yung buhay dito sa abroad yung trabaho natin? Kasi na-fail tayo sa pangarap natin. Dapat kasi tayo gusto natin makapagtapos yung mga anak natin at saka maiba naman din yung direksyon ng kanilang buhay para hindi tayo masundan kasi sobrang hirap nga ng buhay ko sa abroad. So ano yung mapapayo mo sa mga kabataan, hindi lang sa anak mo? Para sa mga anak ko, alam na nila kung paano yung buhay OFW kasi naging OFW na rin sila sa Macau. Nagtrabaho na sila doon sa Macau, dalawang anak ko. At saka yung mga asawa nila, naging OFW naman sila. At saka yung isang ko nasa Korea, OFW din yun. At sa mga anak ng OFW. Sa mga anak ng OFW. Anong may papayo mo sa kanila? Pahalagahan kung ano yung naibibigay ng nanay nila o tatay. Huwag sayangin kung pinapag-aral sila, huwag sayangin yung pagkakataon na yun. Mag-aral mabuti. Kasi para rin sa kanila yun. Future nila yun. Yun lang. Ayun, salamat sa mga kababayan natin sa share ng kanyang experience sa payo niya. Sana may matutunan kayo dyan sa mga kapwa namin OFW at sa mga kabataan sa Pilipinas. Hindi ganun kadali talaga yung buhay namin dito. Nangungulila sa pamilya pero tinitiis pa rin para para maibigay yung future ng mga anak sa Pilipinas. So, bye-bye guys. Thank you.